Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca D. Aguilar. Ito po ang aking D66 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang magpalit ng relihiyon o magpalit ng Panginoon. At ang topic natin ay mula sa conversion. Sabi po dito, conversion are willing response to the gospel call in which we sincerely repent of sins and place our trust in Christ for salvation. At ang Bible verse po ay matatagpuan sa Luke chapter 5 verse 32. Sabi po, I have not come to call the righteous but sinners to repentance. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila'y magsisi. Kasi mas gusto ni Lord yung hindi mo kiniklaim sa sarili mo na righteous, na banal ka ganun. Kasi wala naman tayong karapatan na i-claim natin sa sarili na ganun. Kaya ang gusto ni Lord yung mas gusto po nila yung mga kasalanan, mga makasalanan, kasi gusto niya yung nagsisisi. Kaya yung teachings natin ngayon ay number 1, true conversion is not religious. Hindi ko pala yung hindi yung conversion, hindi siya about religious. Kasi sabi sa Acts chapter 3 verses 19, repent then and to turn God, so that your sins may be wiped out, the times of refreshing may come from the Lord. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Number 2 po, true conversation involves repentance and salvation. Pag yung conversion po na sinasabi, may kaagipat yun na pagsisisi sa ating mga nagagawang kasalanan. Kasi sabi sa Matthew chapter 3 verse 8, produce fruit in keeping with repentance. Patunayan mo na nyo ang inyong mga buhay na kayo'y talaga nagsisisi. Ito po, kailangan hindi siya yung puro salita lang na sinasabi mo nagsisisi ka. Dapat nakikita rin sa galaw mo, diba? Kailangan pa nag-repent ka, nakikita sa'yo na totoong nagsisisi ka. Sabi naman po sa number 3, true conversation is submission to Christ. Tulad na lamang po sa John chapter 19 verse 30. Pang application pa rin, yung true submission daw, yun yung nagsasabihin tayo kay Lord, hindi siya yung nagpapalit ng religion or so whatever. Tungkol siya kay Christ. Kaya po yung application po natin ngayon ay number 1, put your faith in Christ finished work. Sabi po sa John 19 verse 30, when he had received the drink, Jesus said, it finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Sinabi po number 2, prove your faith through action. Ito po, i-prove natin na may pananampalataya kay Lord na nagdiniwala tayo sa Kanya. At sinasabayan na siya sa action at nakikita yun. Hindi lang natin sinabi mo na believers ako ni Lord, tagapanglingkod niya ako, di pa naniniwala ako sa Kanya. Pero yung action po natin hindi tugma sa sinasabi natin, which is mali, dahil hindi yun kalukod-lukod sa ating Panginoon. Gusto niya pag sinabi mo, kahit huwag na sabihin gawin mo na lang. Nakikita niya naman yun sa action mo kung talagang nagbago ka na, nagsisi ka na sa lahat ng kasalanan na ginawa mo nung wala ka pa kay Lord, nung nakadepende ka pa sa galaw ng sa mundong kinagagalawan natin. Hindi ka nakadepende kung anong meron kay Lord. Number 3 po, practice living for Christ as a lifestyle. Kaya ulit po dito, patunayan mo ang inyong mga buhay na kayo talaga nagsisisi. Practice living for Christ as a lifestyle. Ito po, isa buhay kasi natin. I-practice natin siya. Siyempre, process by process yun. Hindi naman agad mag-boom yung pag sinabi mo nag-practice ka, diba? Kaya nga sabi nila, practice makes perfect. Isa buhay po natin yung lifestyle ni Lord, diba? Makikita naman pa sa Bible din kung anong pag-uugali na meron siya, kung ano yung ginawa niya, diba? Pero wala talagang kaya gumawa nun. Kung ano mang ginawa ni Lord, kung ano mang ugali na meron siya,
magpatawad nga, hindi natin kaya, nahihirapan tayo. Pero si Lord, tayo nga pinatawad niya na hindi tayo karapat-dapat kasi makasalanan tayong mga tao, di ba? And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may natutunan kayo. At huwag natin itong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. God bless po sa ating